pamagat ng kwentong ito ay tungkol sa aso at ang halimaw. Isang gabi, nagbabantay si Bulantoy sa harap ng bahay ng kanyang amo. Tahimik ang baryo. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Biglang may malakas na kaluskus mula sa kakahuyan. Woof, woof! Sino ka? Magpakita ka! Unti-unting lumabas ang isang malaking monster. May pulang mata at pulang buhok at mabigat ang yapak. Huwag kang matakot, aso. Hindi ako masamang halimaw. Gusto ko lang magkaroon ng kaibigan. Nagulat si Bulantoy, halos tumahol ulit. Pero nagtanong pa rin siya. Kaibigan? Pero bakit ka nandito sa baryo? Akala ko kakainin mo kami. Hindi ako ganun. Lagi lang akong nag-iisa sa kagubatan. Narinig ko ang malakas mong tahol, kaya lumapit ako. Naisip ko, baka pwede tayong maglaro. Medyo hindi makapaniwala si Bulantoy sa naririnig niya. Pero, takot ang mga tao sa itsura mo, kaya nagtatago ka. Oo, lahat sila tumatakbo kapag nakikita ko, kaya ako'y nalulungkot. Hindi ko naman ginusto ang ganitong itsura. Lumapit si Bulantoy at tinignan ang monster. Alam mo, hindi mahalaga ang itsura. Ang mahalaga ay kung mabuti ang puso mo. Kung hindi ka mananakit, pwede tayong maging kaibigan. Nagniningning ang mga mata ng monster sa tuwa. Totoo ba yan, Bulantoy? Ako na yata ang pinakamaswerteng monster sa mundo. May aso na akong kaibigan. Woof, woof. Sige na nga. Pero bawal kang manakot sa baryo. Kung gusto mong bumisita, magpaalam ka lang sa akin. Oo, promise. At bilang pasasalamat, tutulungan kita. Kapag may dumating na magnanakaw o masamang hayop, ako ang maghahabol sa kanila. Ayos! Maganda yan. Ako ang bantay sa araw at ikaw ang bantay sa gabi. Mula noon, tuwing gabi, ay naglalaro si Bulantoy at ang monster sa tabi ng kagubatan. Unti-unti, ring nasanay ang mga tao sa baryo. At napagtanto nila na hindi lahat ng kakaiba ay masama. Natuto silang tanggapin ang monster bilang kaibigan, at si Bulantoy, siya ang unang aso na nagpapatunay na minsan ang pinaka nakakatakot na nilalang ay pwede palang maging pinakamabuting kaibigan. Kaya mga bata, naniniwala ba kayo sa kasabihan na don't judge the book by its cover? Na kung sa Tagalog ay huwag husgahan ang libro sa pabalat nito. Maraming salamat sa panonood mga bata, at sana may natutunan kayong aral sa kwentong ito.